Shoutouts kay Haraya Diary kasi maganda tong kanyang ginawang graphic and then merong essay dito na I would like to share with you kasi medyo ganito kasi dito sa Pilipinas talaga merong mga tao na they would push yung kanilang freedom to express themselves. So, I would suggest po sa inyo na nagagalit kay Tito Mars na number one is wag nyo na lang panoorin. Kasi ako personally, ayoko talagang i-content to eh. Kasi pag kinontent ko yan, ibig sabihin parang nakaisa siya. Dahil gumana yung strategy niya of rage baiting. Kasi rage baiter po kasi yung si Tito Mars, okay? And yun nga lang, medyo ako para sa akin, nakaka-offend ng sensibility yon dahil personally kasi ako, alam niyo naman yung mga content ko about sa politika. Talagang nagdi-deep dive ako doon sa mga ayuda program ng gobyerno kasi nga yung poverty alleviation na tinatawag kasi nga grabe naman talaga yung problema uh, ng kahirapan dito. And of course, yung poverty alleviation program, it's a mere band-aid solution for people na naghihirap ngayon at hindi yung long-term na sagot. But still, there are people na naghihirap. And if you have a semblance of empathy, dapat talaga ay yung ano yun yan, ay dapat talaga maintindihan mo na yung mga ganitong content is very abhorrent. Grabe yung word na yun. Ano ba yung ibig sabihin ng abhorrent? Alam ko, hateful lang ibig sabihin nun eh. Mali pa yung spelling ko. Ayan, disgust. Yan. Inspiring disgust, reloading and repugnant, di ba? Yung feelings na makukuha mo sa ganyang klaseng content. So ako, mga kamatis, mga kaibigan, of course, kaya tayo nagde-debunk ng mga ganito kasi we do not want to tolerate this kind of behavior sa ating social media space, okay? It's good to make fun of poor man's food as something that is filthy and disgusting. Of course, the moral aspect is no. Hindi naman siguro kailangan ipaliwanag pa yan ng gusto. Katumbas lang yan ng paggawa sa kaklase mong tuyo ang baon. Suddenly, on the technical aspects on how SOCMED works, ito nga yung rage baiting na tinatawag. Most of the triggering and malicious content help boost the engagement of someone's page channel. Ito kasi yung problema sa Facebook ngayon na nakikita ko. Kasi sa algorithm ngayon, kailangan mo ng something engaging, something related to food, at saka something na hindi mahaba. So, pumpasok lahat sa kategorya nung ginagawa ni Tito Mars. Although, of course, meron mga tao na, kaya kita mo yung mga luto-luto, yan yung parati mong madalas makita sa social media kasi, or sa Facebook, kasi yan yung gusto ng algorithm ngayon. So, this is one way of circumventing yung gusto ng Facebook, tapos pagkain yung topic, okay? So, in fact, the moment na nag-react ka sa post at nagbitaw ka ng comments, para mo na rin tinulungan yung uploader na mas palakasin ng platform niya sa potential na ma-monetize o kumita ng malaki dahil sa interaction na ginagawa mo. Tama. Actually, yan yun eh. Kapag nag-interact lang kayo, kahit na sabihin mong hindi kayo nanood, basta kinlik mo, nakapanood ka ng isang ads, yun na yun. Kaso, ang 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 parang paradoxical din naman sa position ng Facebook. Mahirap silang mag-monetize, totoo lang. Mahirap ma-monetize sa Facebook kasi masyadong maraming rules. Kailangan unlike sa YouTube na mas madali kang kumita sa YouTube kaso hindi ganoon kalaki. Kumbaga may balance din naman yan eh. Okay. So that's why irresponsible content creators yan. Totoo. Take advantage of this kind of opportunity regardless of insensitive and nonsense they are. Huwag kang magtaka kung bakit ang daming kumakagat sa mga post at goal ng mga pikon gumagawa ng way against another content creator. Totoo man or peke yung away. Sincere help through poverty porn at yung mga ibang halos iluwal na yung kaluluwa sa paghubad sa kanilang content. Well, ganun talaga dito sa social media. Ako, as much as possible, binabawasan ko yung kasalanan ko dito. I'm not the perfect kind of creator, pero at least, hindi nyo ako nakikitang mag-promote ng sugal. Hindi talaga. Yan yung isang panata ko eh. Kasi na-realize ko kasi ngayon, lalong-lalo na ngayon, na
I'm with better people, tapos kumbaga sabi nga nung motto namin, strong lang malakas I don't have to worry about yung parang yung wini-worry ko previous years ago, and yung pagmamahal nyo sa akin at sa platform, it's more than enough to na kunyari kahit na sabihin mong 10k 8k views lang, okay na kasi 3 ganyan sa isang araw, that's already a good means pandagdag income. So ako, masaya na ako kung anong nakukuha ko dito. Although totoo lang yung sa sugal na offer sa akin, it's really luxurious. Pero naisip ko kasi and we will talk about that in the next in the previous days na kasi I really wanna cover yung online sugal, pero I wanna show you guys muna na even though maraming offer sa akin, tumatanggi na ako. Nagkaka-standards, tinataasan ko na ulit yung standards ko. Kasi pera lang yan, end of the day. Of course, mahirap naman sabihin na pag may brand deal ka, tatanggi ka ng tatanggi. Hindi naman matalinong gawain yun. No matter how tempted you are to express your comments and reaction, the wisest thing is ignore. O nga, ignore and block. Actually, dapat yun talaga yung gawin dito Yung ika-cancel mo talaga siya. Kasi sa America or sa some part in Western culture, kapag may mga ganyan tao, mabilis ma-cancel yan. Okay. Ma-maintain yung inner peace mo, okay? Let's go back sa panahon ng libro kung saan ang bawat content ay sinasala ay laman at may kabuluhan ng gamit ng buhay mo. Same principle apply dito sa Zocpen. Sana lang you find people na entertaining sila at saka hindi toxic yung content nila. Ako naman naiintindihan ko rin yung sa content ko pag nakikipag-away ako sa tao. I understand that sometimes it's toxic, pero as much as possible kasi mga kamatis, mga kaibigan, I wanna show you guys na posible na maging hindi toxic dito sa social media. Kaso of course kailangan sa debunking talaga ganun pero sana lang na-appreciate nyo yung mga nangyayari, lalong-lalo na ngayon, and I will make sure talaga na yung slow cook natin has meaning all the time. We humans have the capability to assess everything around us. Kung ano ang tama or mali, kung ano ang worth it pag-ukulan ng enerhiya o sa hindi. Socmate is now composed of content creators who are real doctors. Uy. Ay, teka. Lawyers, academians, scientists, historians, psychologists, and engineers. Siguro nandito ako sa academians kasi, well, diploma ako musician, artist, IT professional, and many other professions that are entitled to give you high value insights, information, and opinions. Kung hindi mema kung hindi produkto ng critical thinking at formal standing. Tama. You just have to seek them wisely. Sila ang dapat na pinapasikat. Well, I hopefully pasok ako dun sa standards nitong si Haraya Diary. Pero if not, I'll do my best. I am not perfect, pero I post every day. So, like yung previous content ko, which is interrelated, I'll do my best para at least yung platform is meron kayong value na yung favorite word nila tigidigs, value. Pero ito ganun talaga dito sa sa social media. We're just trying to find ways para mabigyan kayo ng magandang bagay na mag-enjoy din kayo. Kaya ako minsan natutuwa ako pag pinapayagan niya akong trash talk si Tito Mars. Pero ngayon kasi parang nawala na ako ng gana. Kasi nagigets ko yung ginagawa niya. Nag-rage bait siya. And it's a style talaga. Pero of course, views pa rin yan. And hopefully yung mga views na binibigay nyo sa akin, you get value from it. Okay, yun lang naman. Okay, next naman natin si Franklin Miano naman. Okay, gege mga lods.